Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At sa araw na to, ang ating pong lecture ay tungkol po sa Trial of the Year. Walang iba, no? Itong Trial of the Year ay may patungkol dito sa impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Dito ay pipilitin nating unawain, busisiin, ipaliwanag sa simpleng termino kung ano ba talaga ang nangyari dito sa investigation ng Committee on Justice dyan sa mababang kapulungan. So bago tayo mag-umpisa, isipin nyo na lamang na tayong lahat ay nasa isang pundahan, no? Parang nasa probinsya, no? Yung parang nasa maliit na kubo at tayo po ay nagkakape kasama ang ating mga tropa habang binubusisi ang mga headlines sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, no? At pag-usapan natin ang latest, no? Ito pong tungkol sa unanimous vote ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte. So, siyempre lahat naman tayo, yung iba hindi nakakasunod sa investigation diyan sa mababang kapulungan, kung ano ba talaga ang nangyayari diyan, no, sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Kaya tayo naman ay gagawa ng ating paliwanag sa abot ng ating makakaya kung ano ba ang tunay na nangyari diyan sa House of Representatives. So isipin po natin, ang ating gobyerno ay isang malaking organisasyon. Kapag may hinala na mabigat na pagkakamali ang isang mataas na opisyal, mayroon tayong tinatawag na impeachment. Okay? So, dito sa balitang lumabas, ang House Committee on Justice, ang screening committee ng ating mga kongresista. Silang lahat ay nagkasundo. Unanimous ang desisyon. Ibig sabihin, walang no, walang abstain. Lahat sila ay naniwala na merong probable cause sa third and fourth impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito sa unanimous vote na to, hindi pa naman nila sinasabing guilty ang Vice Presidente. Yan ang liliwanagin natin. Wala pang sinasabing guilty rito. Wala pang guilty verdict. Ang sinasabi lang nila, masyadong madaming nakitang ebidensya para baliwalain ito. Kaya dapat itong i-level up sa mas malaking entablado, sa mas malaking stage, no? So dito ang Kongreso ay gagawa yan ng itong Committee on Justice, gagawa yan ng report at irerekomenda sa plenaryo na magbotohan, no, at gawin na itong articles of impeachment upang maipasa sa mataas na kapulungan ang nasabing reklamo upang maumpisahan na, no, itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Okay. So dito, tingnan natin yung legal na resibo. Bakit nila ito ginagawa? Itong ating mababang kapulungan. Ito po ay hindi basta drama-drama lang, no? May sinusunod po silang manual. Ito po ay ang Philippine Constitution, yung 1987 Philippine Constitution. So uulitin natin, babanggitin natin muli, bagamat ito po ay madalas kong mabanggit ng mga nakarang episodes patungkol sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon po sa Article 11, Section 2 and 3, no? Dito po nakasaad sa artikulong ito na ang Vice Presidente ay pwedeng ma-impeach dahil sa mga kasalanang gaya ng betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution. Ang Kamara po, ang House of Representatives, ang Kongreso, ang siyang may exclusive power na simulan ang prosesong ito. Okay? So, bukod sa konstitusyon, no, tungkol dyan sa nabanggit ko kanina, sa impeachable official na yan, may mga jurisprudence din tayo na dinesisyonan na ng ating Korte Suprema. Unang-una dito at napaka-popular na kaso, no, landmark case to, ito po yung tungkol kay Francisco versus House of Representatives. Ilang beses ko na din itong nabanggit at naipaliwanag pero uulitin natin dito.
Nilinaw dito na ang impeachment ay parehong legal at politikal. Dito rin nanggaling, no, ang one-year bar rule dito sa Francisco versus House of Representatives. Isang beses lang pwedeng mag-file sa loob ng isang taon. Kapag gusto mo ireklamo ang impeachable official, once, no, in a year lang pwedeng magsampa ng reklamo dyan. Okay? Dito naman sa kaso ni Gutierrez versus House of Representatives, sinabi po ng Korte Suprema na hanggat sinusunod ng Kamara ang kanilang sariling House rules, hindi pwedeng pakialaman ng hukom o ng mga hukom ang kanilang proseso ng pagtukoy sa probable cause. Kasi nga 'di ba dito ngayon sa kanina, no, nakita ng 53 votes na ng 53 congressmen na may existing probable cause. Okay, so ready na yan to move doon sa plenaryo. So, sabi ko nga, ano ang susunod na kabanata dito sa nangyari kanina sa House Committee on Justice. Dahil lusot na po sa Committee on Justice, ito po ang mga milestones na aabangan natin simula ngayong A4 ng Mayo taong kasalukuyan. Ano yung unang hakbang? Okay? Dadalhin ang report sa lahat ng mga congressman. Kailangan ng 1/3 na boto para formal na maging impeach ang opisyal. So dadalhin sa plenaryo, ibig sabihin sa lahat ng mga congressman kailangang makakuha ng 1/3 na votes para formal na maging impeach si Vice President Sara Duterte. Ano yung step number 2 dyan? No? Kapag na-impeach na, may articles of impeachment na, ang kaso ay aakyat sa Senado. Sila na ang tatayong judges. Ang mga congressman naman ang prosecutors, parang piskal sila ngayon. At ang Chief Justice, sa kaso na to, hindi papasok ang Chief Justice. Ang papasok dito, Senate President, no? Ang magpapatakbo ng impeachment trial. Kasi pag Presidente, Chief Justice, pero pag mas bababa na sa Presidente, ayun na, Senate President na. Ang siyang magpapatakbo ng impeachment trial. Okay, so ngayon, since tapos na sa Committee on Justice, papasa yan sa plenaryo, pagbobotohan, dapat makakuha ng 1/3 votes. Pag nakakuha ng 1/3 votes, pasa sa Senado. Okay, ang tanong ngayon, bakit tayo kailangan magmasid? Bakit tayo kailangan makialam? Okay, ang impeachment ay hindi lang basta palitan ng hirit sa balita o bangayan ng mga politiko. Ito ang ultimate check and balance ng ating demokrasya. Ito ang paraan ng ating konstitusyon para ipaalala sa lahat na kahit gaano ka pa kataas ang kapangyarihan mo, ay hiram mo lamang sa taong bayan. Hindi iyo yan. So, kapag nakakita ng pagkakamali ang taong bayan, babawiin sa iyo ang kapangyarihang minsan sa iyo ay pinahiram lamang. Okay? So, kasi lahat ng public official dapat maging accountable, no? Sa taong bayan. Kapag may ginawa kang kalokohan, tanggal ka. No? Parang employer-employee relationship yan. Pag hindi wala ng trust sa'yo, sibak. Di ba? After due process of law, syempre. Kasi ang paglilingkod sa bayan ay isang public trust. Kapag may lamat ang tiwalang iyon, tungkulin ng batas na busisiin ito. Siyempre sabi ko nga kanina, kumbaga sa employer-employee relationship, dapat palagi may due process of law observance dito. Kahit unanimous pa ang boto. Hindi ito shortcut method, no? Na sibak ka kagad. So, kailangang sundin ang bawat takbang para masiguro na patas ang hustisya sa nagrereklamo man o sa inirereklamo. Okay? So, ganyan ang lakas ng kapangyarihan ng taong bayan, no? Although palaging may observance of due process. Ngayon, ang Kamara at ang Senado ang siyang tumatayong boses natin ng ating mga kababayan. Ang bawat boto nila ay representasyon ng ng ating kagustuhan. So tayo 'yun, no? Nilagay lang naman natin yung mga senador
Nilagay lang naman natin ng mga kongresista dyan sa kapangyarihan. Pero tayo talaga yun. Nire-represent lang nila tayo. Okay? So kaya, huwag nating hayaang matapos ang usapan sa sino ang kakampi kanino. Ang totoong bida sa kwentong ito ay ang rule of law. Hanggat mulat tayo sa ating mga karapatan at sa tamang proseso ng batas, hindi po tayo kailanman maliligaw. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, handa ba kayong magpantay hanggang sa dulo ng paglilitis nito laban sa isang impeachable official upang malaman natin gumawa ba talaga ng kasalanan at pag napatunayan na mayroong malaking at mabibigat na ebidensya, tanggalin sa pwesto. Dahil sa huli ang hustisya at ang sambay ng Pilipino ang dapat laging panalo. Okay? So, dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.